Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa umaga pong ito at tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. And makapagpatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa Philippians chapter number 3. Now, if you have your Bible with you, buksan po natin sa Philippians chapter number 3. And we'll be studying verse number 3 po mga kapatid. Okay? So, the Bible says there, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh." Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan. Lord, salamat sa ginawa niyo po sa buhay po namin, sa bawat isa, Panginoon. Lord, thank you for everything na amin pong na-enjoy sa oras na ito, Panginoon, na makinig po kami ng inyong salita. At Lord, I pray na mabigyan po namin ng importansya ang aming pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Lord, we ask help from you. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So mga kapatid, ngayong umaga pong ito po yung ating pag-aaralan sa itong verse po na ito mga kapatid, nang sabi dyan, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh." So makita natin sa sinabi niya that Apostle Paul is having no confidence in the flesh. Now mga kapatid, isa po sa mga rason kung bakit ang mga tao ay hindi po nila mag-grasp or maintindihan ang salita ng Diyos po mga kapatid, it is because of the confidence na meron po sila or mga achievements na meron po ang isang tao. Minsan mga kapatid, yan po yung mga bagay na nagkakaroon po ng hadlang kung bakit hindi po maintindihan ang salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit na they have been established themselves, no, ma-establish nila yung kanilang mga sariling mga kapatid, that yung mga bagay na meron sila, ito yung mga nagiging stronghold sa kanila pong mga puso, kung saan at bakit mga kapatid na hindi po maunawaan ang salita ng Diyos. Now mga kapatid, ang isang bagay na kailangan po natin gawin according sa scriptures is to pull down the strongholds na nasa atin po mga kapatid. But because of yung mga kadahilanan mga kapatid na meron po tayo sa ating buhay, kung ano man meron tayo mga kapatid, nag-graduate ka ng Bible school, nag-graduate ka ng college, ito yung trabaho mo, yan yung trabaho mo, ito yung bagay na meron tayo. Sometimes mga kapatid, yan po yung nagbibigay po sa atin ng confidence sa ating sarili po mga kapatid, na minsan hindi na po natin kailangan yung iba at wala na po tayong kailangan. Parang kumbaga, lahat ay okay na tayo or okay ka na. Mga kapatid, yan yung isang bagay na dapat po nating hindi ginagawa. Because maiisip natin mga kapatid na hindi natin kailangan ng tulong. Amen? But mga kapatid, isang bagay na kailangan natin maintindihan sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano is that wag po nating isipin na dahil meron tayong ganito, dahil may ganito ka, dahil ganito ka, is that we are being successful in our Christian lives. Mga kapatid, may mga pagkakataon po may mga ibang tao po na ang tingin nila sa success sa isang Christian life is that, kumbaga parang marami ka sa iyong buhay. Marami ka, you have lot in your, parang kumbaga okay ka. Nakakaluwag ka or ganito ka. Sometimes mga kapatid, yan yung naging mindset ng bawat isa po sa atin mga kapatid. Na kumbaga parang kapag mayaman ka tapos Kristiyano ka, parang yung tingin mo sa sarili mo is you're becoming or nagiging successful ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano. But lagi natin tatandaan mga kapatid na hindi po yan yung batayan. Amen? Kasi kahit naman meron ka at iniisip mong ikaw ay lumalago bilang isang Kristiyano, kung hindi mo naman tinatanggap yung katotohanan sa salita ng Diyos, mga kapatid, it means that you're having confidence in your own, in your flesh po mga kapatid. Now, kung atin pong iisipin,
si Apostle Paul po mga kapatid, kung sino siya before. At mapapag-usapan din natin yan mga kapatid sa mga later verse na atin pong pagdadaanan po mga kapatid. But makita natin dito mga kapatid na sinabi po ng Bible that he doesn't have confidence in the flesh. At makita natin and have no confidence in the flesh. Now mga kapatid, he don't look forward or hindi po siya mga kapatid na parang kung sino siya at kung ano ba yung mga kapatid ang bagay na merong si Apostle Paul before. But ang isang bagay po mga kapatid na he was saved only by the grace of God through our Lord Jesus Christ who died for sins, was buried, and rose again the third day according to the scriptures po mga kapatid for our justification. Kaya mga kapatid, kung atin pong aaralin ang buhay po ni Apostol Pablo po mga kapatid, makikita mo mga kapatid yung buhay niya na kumbaga hindi siya mayabang na tao. Hindi niya pinagmamalaki kung ano pong meron siya or somehow he says that mga kapatid. Pero he always binabalik niya po palagi mga kapatid sa glory na para sa glory ng Panginoon po mga kapatid. Amen. And that's what we need to understand at yan po dapat yung ginagawa natin bilang isang Kristiyano. Now mga kapatid, as the continuation, habang atin pong ipagpapatuloy yung atin pong pag-aaral sa chapter number 3 ng Philippians mga kapatid, makikita po natin sa verse number 2 na yung ibig sabihin ni Apostle Paul dito, yung the circumcision, which is the Judaizer po mga kapatid. And as Apostle Paul talks the Christian believers in Philippi, no, sabi niya rito na yung kung sino yung mga teachers, mga false teachers, na nagtuturo po ng contradiction dito po sa panahon po natin ngayon in this present age na kung saan ang law or ang batas or ang works po mga kapatid is hindi po valid sa kaligtasan na meron po tayo na nireveal po kay Apostle Paul. Kasi sabi niya sa verse number 2 na beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. Now mga kapatid, sa verse number 3, makita natin dyan na binanggit ni Apostle Paul na for we, or the word we, are the circumcision which worship God in the Spirit. So makita natin mga kapatid sa kanya pong pagbabanggit dyan na in-include ni Apostle Paul yung kanya pong sarili sa grupo po na ito mga kapatid, which are the circumcision, pero who worship in God in the Spirit, at not only that, but also rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Kaya mga kapatid, ngayon, subukan po nating intindihin kung ano po yung ibig sabihin ni Apostle Pablo sa bagay po na yan. Ito po mga kapatid, yung ibig sabihin po ni Apostle Pablo, ito po mga circumcision na to, ito po yung mga circumcision na naging Kristiyano po mga kapatid or naniwala sa bagay na ginawa ng Panginoong Hesus, na nag-rejoice mga kapatid in Christ Jesus. Because tandaan po natin mga kapatid, let's remember na sa panahon po natin ngayon, yung atin pong flesh, yung atin pong itong katawan po nating lupa na to, yung flesh po mga kapatid, ito po ay patay, ito po ay makasalanan, ito po ay hindi po sa Diyos. But tandaan po natin mga kapatid, wala po itong magagawa sa atin pong kaligtasan sa panahon po natin ngayon. At hindi rin po niya kayang i-maintain ang inyong kaligtasan po mga kapatid. Now, look with me in Romans chapter number 8, verse number 12, the Bible says there, sabi niya dyan, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Amen? We are debtors not to the flesh to live after the flesh. Mga kapatid, hindi po tayo niligtas ng Panginoon para po mabuhay po sa laman. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon para mamuhay po ng tama. So mga kapatid, it has nothing to do also and as well sa atin pong security or eternal security po mga kapatid. Amen? Because mga kapatid, ito po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ng Panginoong Hesus. So meaning mga kapatid, hindi po natin kayang i-maintain ito pong tinatawag na eternal security na meron po tayo. Kasi kung kaya mo yan i-maintain at ikaw ang nagme-maintain yan, ibig sabihin mga kapatid,
it is by our works. Which is, hindi po mga kapatid, kasi nga, flesh has nothing to do with our salvation in this present age po mga kapatid. Now mga kapatid, we know that in this present time as well, na we are more spiritual at hindi po katulad ng sa Old Testament na more on physical po sila. Simula po sa mga bagay na kung babasahin po natin yung Old Testament po mga kapatid. At lagi po nating tatandaan mga kapatid na hindi po nag-rejoice ang lahat ng Hudyo nung dumating si Jesus. Amen? Hindi po sila lahat. Kasi nga mga kapatid, kung iisipin mo yung John 1:11, anong sabi yan? He came unto His own, and His own receiveth Him not. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi nila matanggap na yan na si Jesus, but some of them do. But as many as receive Him, to them gave He power to become the Son of God. Mga kapatid, ito po yung isang bagay na makita mo na yung mga Hudyo na hindi nila matanggap yung kanilang Panginoon. So meaning, the circumcision na sinasabi po dito ni Paul is not the circumcision before, but it is more of the circumcision na naging Christian na po mga kapatid, now that they understood the things na ginawa ng Panginoon sa kanila, yung nangyari dun sa krus ng Kalbaryo, and now they rejoice in the truth. They rejoice in Christ Jesus. And as well as tayo po mga kapatid, na isang bagay po na kapag naalala po natin kung paano po tayo niligtas ng Panginoon, kung ano po yung sitwasyon ng ating buhay before nung hindi pa tayo nililigtas ng Panginoon, at nung ngayon po mga kapatid, then we have a lot of reason, and we have a reason po mga kapatid na mag-rejoice sa Panginoong Jesus. Amen? Kasi naintindihan natin yung kanyang ginawa. And another thing po mga kapatid, na makikita mo that they don't rejoice in Christ is because when they were, nung sila po ay pipili po, nalala niyo po ba nung nililitis ang Panginoon? Pinapili yung tao? Sino ba yung gusto niyo naming i-release? Si Barabbas o si Jesus? Now mga kapatid, kung ang Hudyo, nagre-rejoice talaga sila na merong Jesus, na siya yung Messiah, na si Christ Jesus po mga kapatid, then, hindi nila basta-basta gagawin yung ganung bagay. But makita mo mga kapatid that a reason that a Jews doesn't rejoice in Christ Jesus, I mean not all, kasi meron naman talagang sumunod sa Kanya, the 12 apostles, the 12 disciples, and so many na nag-follow po sa Kanya mga kapatid, is that He received Him. Pero hindi lahat. Amen? Although sinabi niya sa John 3:16 na for God so loved the world, sinabi niya lahat mahal niya naman, kaya lang mga kapatid, hindi lahat ng Hudyo tinanggap siya bilang kanilang tagapagligtas. Kaya nga sinabi niya sa John 1:12, but as many as received them, yung mga tumanggap sa Panginoon, to them gave a power to become the Son of God. So yung mga tumanggap sa Panginoon po mga kapatid, binigyan niya ng kapangyarihan, ng authority na maging anak ng Diyos, even to them that believe on His name. Kasi nga hindi nga nila matanggap eh. Amen? So kaya mga kapatid, isang bagay po yan na proof that on what Paul was saying here in verse number 3, that for we are the circumcision, we, kasama si Apostle Pablo, that nasabi niya dyan, na sinabi niya dyan na, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus. Now mga kapatid, ang mga Hudyo, lalo pa pag Parasiyo at saka scribes, they have their confidence in the flesh. Amen? Alam niyo po kung bakit? Siyempre, mga Pharisee to. Eh, ang sabi nga, di ba, kung sino yung mag-exceed sa righteousness ng Pharisee, pwede kang maligtas. Amen? So, meaning, mga kapatid, they have confidence in the flesh. They don't rejoice in Christ Jesus, mga kapatid, because Jesus Christ was born on a manger. At hindi nila matanggap yung bagay po na yung mga kapatid, kasi ang inaabangan nila, dapat nandoon po yan sa palace. Kaya lang hindi po nangyari. So meaning po mga kapatid that in verse number 3, Paul talks about about the Christian who worship God in spirit, na alam naman natin mga kapatid sa John chapter 4 verse 24 na sinabi din po dyan, God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. And we know mga kapatid that God never changed.
Since from the beginning hanggang sa end, siya po talaga yan mga kapatid. The things that changes on Him is on kung paano po siya nag-deal from the start kila Adam tsaka kay Eve, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Paul, kay Peter and the other disciples, kay Paul, and even on the kingdom, dahil yan po yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo. Yan pong bagay na yan po mga kapatid, it changes. Pero being God is a spirit, it never changed. Amen? Nakita natin yung Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. We beheld His glory through our Lord Jesus Christ po mga kapatid. So God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Now mga kapatid, this is a command of God na para po sa lahat. Kaya it makes sense po mga kapatid na in terms of rejoicing, talagang hindi po to yung kalahatan sa mga circumcision or yung mga Hudyo po mga kapatid. But in terms of rejoicing in Christ as a Christian, dahil po naintindihan natin na ang Jesus namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay, ano pong mangyayari sa atin? Naligtas, napatawad, nakatanggap ng kalinisan sa atin pong kasalanan. So therefore po mga kapatid, sa araw-araw na dumarating sa buhay natin, anumat anumang bagay na meron tayong problema sa buhay natin mga kapatid, we rejoiced in Christ. Now mga kapatid, makikita mo na ito po talaga yung pinaka-theme ng Philippians. Is that He's teaching you na kung paano mag-rejoice sa Panginoon kahit anong sitwasyon na meron ng buhay natin. Because the situations in here, kung nakasubaybay po tayo mga kapatid sa atin pong pag-aaral, that Apostle Paul is on the situations na wherein hindi po siya comfortable. Amen? Nasa sitwasyon po siya mga kapatid na kung ano-ano po yung nangyayari sa buhay niya mga kapatid. Pero mga kapatid, yan po isang bagay na nagtuturo po sa atin na mag-rejoice po tayo mga kapatid. And I don't know mga kapatid kung ano pong sitwasyon na meron tayo. And I know that some of us are having parang, Lord, ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ko, Panginoon, yung family ko, yung financial ko ganito, yung Christian living natin, yung mga schedules po mga kapatid. But again mga kapatid, the bottom line is we're saved and we're eternally secured, and that's the time, and that's the perfect, yung pinaka magandang bagay po mga kapatid na tayo po ay, what? Mag-rejoice sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi nga mga kapatid, ang isang rason niyan mga kapatid in this present time is that Jesus saved us. He did. He died for sins. He was buried and rose again the third day according to the scriptures. And the people who believe the finished work of the Lord Jesus Christ will receive forgiveness of sins. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng last phrase dyan po mga kapatid, and have no confidence in the flesh. Now, tanungin po natin yung ating mga sarili po mga kapatid. Tanungin natin yung sarili natin ngayon. Just answer yourselves also na kung ano ba yung bagay na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa sarili natin na parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Does anything? Kasi mga kapatid, if we think like that, kung mag-iisip po tayo ng mga ganung bagay, then meaning, hindi mo kailangan ng Diyos. Now, Psalms 119 or 118, verse 8, it is better to put your trust in the Lord than put confidence in man. Kasi mga kapatid, hindi talaga, the Bible is teaching us that to trust the Lord God. Kasi nga mga kapatid, people will fail us. Amen? People will fail you everything. At kung kaano na karaming pangako ang binigay po sa atin ng tao na tutulungan ka, ganito gagawin mo mga kapatid, but time, hindi mo naman maramdaman. Parang hindi naman natutupad yung kanyang sinasabi in regards of pangako niya sa inyo, pangako niya sa atin. But the thing po mga kapatid that we are going to still rejoice in Christ Jesus because yung pinangako po ng Panginoon sa atin na tayo po ay maliligtas at tayo po ay ligtas na patawad sa ating kasalanan, yan po yung totoong pangako na meron po tayo mga kapatid. Amen? At yan po yung bagay na hindi po magbabago sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang dami pong mga tao ngayon na mga
mga ligaw, mga lost people po mga kapatid, na meron silang confidence sa kanilang sarili po mga kapatid, trying, sinusubukan na iligtas yung kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Now mga kapatid, kahit anong gawin po ng isang tao, kahit ano pong gawin ng isang tao na yan, kahit gaano po siya kayaman, kahit gaano po siya karangya, kahit gaano siya kalakas po mga kapatid, kung ang ginagawa niya sa kanyang kaligtasan ay gumawa ng kabutihan para maligtas mga kapatid. Darating at darating yung panahon na pagsisisihan niyo yung bagay po na yan. Because yung bagay po na yan is hindi po mag-work sa kanyang buhay. Yung good works po natin is hindi po mag-work po sa atin yan kapag dating po sa kaligtasan. And the Bible is very clear. Ang kailangan mong gawin is you have to rightly divide, as what I explained kanina sa Sunday school po mga kapatid. Pag nakikita mo kung gaano po ka-importansya yung pag-rightly divide, kasi makikita mo na ito yung kanilang sinusunod, makikita mo agad yung placement kung saan sila mga kapatid. And when you see around here po mga kapatid, ang ituturo nila sa inyo, maging membro ka ng simbahan para ikaw ay maligtas, gumawa ka ng mabuti, huwag kang gagawa ng kasalanan. Paano yun mga kapatid? Talaga bang sa buong halimbawa, naging Kristiyano tayo noong 2020? Sa looban ng 6 na taon na yan, wala ka ba talagang nagawang kasalanan? Hindi ba talaga tayo nakapagsinungaling? Minsan nga nakapagsinungaling tayo sa anak natin eh. O, di ba? Tayo, paging pera tayo pa, paging pera. Sabi mo, wala akong pera. Pero meron ka naman talagang pera. So mga kapatid, mga ganong bagay, may mga bagay na we fall short in the glory of God. Kaya mga kapatid, hindi po sabi na pag nagkasala ka, tanggapin mo lang siya ulit. Gawa ka lang na mabuti para matabunan yung ginawa mong kamalian. Mga kapatid, I don't think na mag-work po yung bagay po na yan, mga kapatid, sa mga taong hindi po ligtas, sa mga taong hindi po naniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus po mga kapatid. Our own confidence will always fail us. Kasi nga mga kapatid, yung ang magde-judge po sa atin is just. Alam niya ang lahat at perfect. Kung nakikita po natin dito sa mundo na parang unfair yung judgment ng mga namumuno ng mga authority po mga kapatid. Ang isang bagay na makikita mo na lang, they're just human. We commit mistakes. Pero mga kapatid, parating po sa Diyos ng paghatol po sa atin mga kapatid. He will never commit mistakes. So, ibig sabihin mga kapatid, yung atin pong gagawin para tayo po ay maligtas, hindi po yan mag-work sa panahon po natin ngayon po mga kapatid. Yan po yung isang bagay na wag po nating i-pursue sa buhay at sabihin sa mga kaibigan natin, wag mo i-pursue yung bagay na yan. Siguro nagbago ka, pero hindi ka pa rin ligtas. Siguro gumagawa ka na ng mabuti, pero hindi ka pa rin ligtas. Siguro tumutulong ka na sa mga kapwa-tao, pero the bottom line, pwedeng hindi ka pa rin ligtas. Bakit mga kapatid? Kasi ang kaligtasan sa panahon po natin ngayon ay ang paniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa cross ng Calvary. Amen? That's all the things. Kaya mga kapatid, if the lost people na meron silang confidence sa kanilang flesh that they're trying to get saved by their own works, mga kapatid, it will never work. And good works, hindi po yan kikilos sa kanila pong buhay po mga kapatid. At hindi po yan makakarig doon sa kaligtasan sa Panginoon. Kasi nga it always falls short in the glory of God. Ano pong sabi ng Romans 3:23 po mga kapatid? Romans 3:23? For all have sinned, what? And come short in the glory of God. If I'm not mistaken, Isaiah chapter 64 verse 5 or verse 6, na yung righteousness po ng tao ng tingin ng Diyos is as filthy as rags. So imagine mo mga kapatid, na yung tingin ng Panginoon sa isang tao is ganun kadumi ang righteousness, why would I pursue things na gagawa para maligtas ako mga kapatid? Kailangan kong sundin yung ginawa ng Panginoong Hesus, doon dapat yung aking paniniwala po mga kapatid. Now, let's talk about Christians po mga kapatid. Christians as well shouldn't have confidence in the flesh.
And it will always teach us, mga kapatid, on how to trust God daily in your lives. Now, when we go on Galatians chapter number 2, Galatians 2 verse number 20. Now, pay attention to this mga kapatid, because this is our daily life. I am crucified with Christ, nevertheless, I live. So, nabubuhay po tayo mga kapatid. But ang sabi ng Bible, yet not I. Nabubuhay ka, pero hindi ikaw. But Christ liveth in me. Amen? This is every day. And the life, so yung buhay na meron tayo sa ating laman, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano, so iba-iba naman yung estado ng buhay natin. Some of you nag-graduate ng 4 years college, some of you hindi. Ako, muntik lang. Saka sa secular, muntik lang. 2 years lang po kasi ako nag-vocational lang ako. Tapos, hindi kasi medyo maganda yung takbo ng buhay ko noon. I mean, hindi maganda dahil walang support sa aking magulang. Meron pong support yung magulang, kaya lang ako lang talaga. But then, mga kapatid, later on, nag-Bible school. So, nag-Bible school ako, nag-college ako sa Bible school. So, iba-iba tayo ng status, mga kapatid, ng buhay. Some of you, I think si Brother Joel, I think, natapos mo na ba, Brad, yung ano mo? Masteral ba yung inaral mo? Hindi pa. So, si Brother Joel, nag-aaral po siya ng masteral. So, iba-iba tayo ng estado ng buhay po, mga kapatid. But, whatever things na meron po tayo sa buhay po natin, it shouldn't give us confidence in the flesh na parang hindi mo na kailangan ng tulong ng Diyos. A Christian should live always in his life having no confidence in the flesh. Mga kapatid, don't get me wrong. If you have to believe in yourself that you can do it, then believe it, mga kapatid. But again, you have to do it na sinabi ni Apostle Paul na I can do all things through Christ which strengtheneth me. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? You have to believe na kailangan mong gawin. Pero behind of that magagawa mo yung isang bagay na yan dahil alam mo, ang pinagtitiwalaan mo is yung Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kung makikita po natin yung mga Christians today, on how they live their life, na parang, hindi naman tayo nag-judge, pero parang wala na silang tiwala sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit ko nasasabi yan, mga kapatid? The one thing that na nakikita ko po, mga kapatid, kapag ang isang pastor po, mga kapatid, kinokorek na yung salita ng Diyos, meaning, you're not trusting the Word of God already. You are trusting yourself as what you have understand in the Word of God. At yan po yung pinaka-worst na mangyari, mga kapatid. That's why po, mga kapatid, we have to be open our mind and eyes as we listen and as we accept kung ano po talaga yung nakasulat sa salita po ng Diyos. At tanggapin kung ano po yung nakasulat sa Diyos. Now, sa unbeliever po, mga kapatid, they cannot accept it because they don't even believe the Bible. They don't even believe that the Bible is the final authority of God. The final authority of us. So, hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po talaga siya mag-work as like that, mga kapatid, sa kanilang buhay. But sa atin bilang isang Kristiyano po, mga kapatid, dapat talaga mailagay natin sa ating puso, sa ating isipan, na ang Bible that is our final authority at hindi po tayo magkaroon ng confidence in the flesh. But what we need to do is just worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus. Amen? So, mga kapatid, if Christians would really understood what was written in the Word of God on how they will live their life in the faith of Christ at kung paano ba talaga dapat na mamuhay ang isang tao na namumuhay ka pero hindi ka namumuhay sa sarili mo kundi ang Panginoong Hesus ay nasa sayo. Maiintindihan mo, mga kapatid, na mas lalo kang mag-iingat. Amen? Mas lalo mong bibigyan ng halaga ang iyong buhay bilang isang Kristiyano. So meaning, when you go outside, that you know that Christ liveth in me, hindi ka basta-basta gagawa ng mali. Hindi ka basta-basta gagawa ng
ikakahulog mo. Amen po mga kapatid. Magagawa natin yung isang bagay na yan mga kapatid kapag nawalan po tayo ng confidence sa ating sarili. At nawala po yung bagay na confidence sa ating sarili. Alam niyo po minsan siguro, baka nasa isip ko lang naman, baka kaya yung iba parang normal na lang sa kanila na mahulog sa tulay. Normal na lang na ganito yung gawin. Kasi feeling nila, alam na nila yung Bible. Feeling nila, lahat ng Bible, alam nila at naiintindihan nila. And it's a danger thing din mga kapatid na parang dahil you've been serving in the ministry for 50 years, nagkaroon ka na ng, alam mo yung parang, ano ba sa Tagalog, yung parang kumpiyansa sa sarili mo na kahit hindi mo na ito pag-aralan, kahit hindi mo na gawin yan, hindi ka na magbasa. Alam mo naman lahat yan, nabasa mo naman, wala na. Kaya mapapansin mo mga kapatid, ang nangyayari po sa mga preachings ng iba, para makikita mo, puros na lang storya ng buhay nila yung naririnig mo. Na kahit wala na lang connection dun sa text, yun na lang yung sasabihin. Bakit mga kapatid? Bakit nangyayari yung ganyan? Sa unang bagay, hindi po nag-aaral. Nagkakaroon po ng kumpiyansa sa sarili na nabasa ko na yan, nakita ko na yan, then I can teach it na kahit hindi na ako mag-study. It's giving you a confidence in the flesh. Now mga kapatid, may mga pagkakataon na ako mga kapatid, minsan may mga pagkakataon talaga nakakapag-preach ako na hindi ako nakapag-study ng Saturday. And I mean it mga kapatid, pero hindi yan palagi. But bakit po nakapag-preach pa rin mga kapatid? Because before of that, nagbabasa ako. Hindi pwedeng hindi ko mabasa yung text, hindi pwedeng maano. So may mga pagkakataon mga kapatid, halimbawa, sabi, Pastor, pwede ka ba mag-preach ngayon mo? Yung nakaupo ka na dyan, tapos tawagin ka bigla mag-preach. And sabi ng iba, you're not supposed to do that to me. Because dapat pag magsasabi ka, it should be ahead of time. Alam niyo po ba mga kapatid na hindi yan biblical? Ano sabi ng Bible? Preach the word, be instant in season, out of season. Rebuke, reprove, with all long suffering and ano ba yun? Forgot the last minute. So, ibig sabihin mga kapatid, you have to preach the word, be instant in season and out of season. So, paano mangyayari yan? Kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral ng, kumbaga mag-aaral ka lang kasi mag-preach ka na bukas. Hindi naman, di ba? Nung estudyante ako, nang hindi Bible school, sa secular, pag walang quiz, hindi ako magbabasa. Hindi ako mag-aaral. Pero mga kapatid, when I became a preacher, I should read. At hindi lang po mga kapatid na dahil preacher lang yan, magbabasa, magsa-study, you should read as well. Kasi mga kapatid, you will never know na baka mayroon dyan kaibigan mo, kailangan mong share. Masishare mo siya mga kapatid. Na mga kapatid, pastors, and I was praying to God na, Lord, sana hindi po mangyari sa akin to. I'm not trying to have confidence in myself. Na Lord, sana tulungan mo ako na hindi po ako maging ganyan. Because Lord, I wanted to always preach what was written in the Word of God. At kung ano po yung bagay na dapat kong sabihin po. So mga kapatid, you have to think about this. That having confidence in the flesh should not be or hindi po talaga dapat siya maging parte ng buhay ng isang Kristiyano. Amen? Because Christ liveth in me. And by that mga kapatid, you're going to fix your life. Aayusin mo yung buhay mo, titingnan mo yung buhay mo kung talagang, hindi ko masasabing hindi maayos yung buhay mo, kundi ang gusto kong sabihin mga kapatid, whenever you go out, you always think that Christ is liveth in you. Mahirap mga kapatid. Sa totoo lang, ang mahirap talaga yung buhay ng isang Kristiyano because we are always in the battle. But our confidence po mga kapatid is not with us, but it is with God. And I can always relate while David yung inaano niya po yung kanyang sling. Di ba? Imagine mo, bata, kalaban, Goliath. Ba't ang sabi niya mga kapatid? Hindi ko siya nilabanan dahil sa sarili ko, kundi dahil ang confidence and trust niya, kundi na sa kanyang Panginoon. So, big sabihin, the battles is not with him, the battles belongs to the Lord. So, ngayon din yan mga kapatid, you can get a learning from that as what Paul was saying, that we are the circumcision who worship God in the Spirit and rejoice in Christ,
and have no confidence in the flesh, he talks about the circumcision that became Christian. Na dapat tayo mga Kristiyano po mga kapatid, matuto tayong magtiwala sa Diyos at hindi po sa ating sarili. And I know mga kapatid, meron kang kakayanan. Hindi naman natin dinidinay at hindi naman natin binabaliwala yung kakayanan ng isang tao. Kung ano po pwede natin gawin. That's why if you have gift, then let God use it. Let God use mightily as how can God will use you in the church. Pero mga kapatid, ganun pa man din, dapat ang pagtitiwala na sa Diyos pa din. Amen? And I hope mga kapatid, by that, nakita natin at meron po tayong natutunan sa umaga pong ito. That we as a Christian, I know we are strength, I know we are strong, I know we do have strength, we have some, but hindi po natin kailangan magtiwala sa ating sarili, but magpatuloy tayong magtiwala sa Panginoon. And Lord, nakita natin dito that and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Para matanggal po yung ating confidence, yung kumpiyansa sa sarili po natin mga kapatid. Huwag po tayong masyadong magkumpiyansa kasi ang mundo magbibigay po ng temptation sa atin. Huwag na huwag ka magkukumpiyansa mga kapatid na kaya mo ang lahat kasi nga nagsisimba ka, nagbabasa ka, ganito, ganyan mga kapatid. Don't put yourselves into something na kala mo kaya mo. Tapos later that you know, nahulog ka na pala. Wala na pala. Masasayang mga kapatid. Hindi naman masasayang na parang mawawalan ka ng buhay na walang hanggan, pero sayang yung mga reward na meron sana tayo. Amen? Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, Ikaw po patuloy na magbigay po sa amin ng kaalaman kung paano namin, Panginoon, ipagpatuloy ang aming buhay na nagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Na Lord, hindi po kami magtiwala sa amin pong mga sarili. Pagkos kahit Panginoon na meron po kaming kakayanan, bagkos Panginoon kami po ay magtiwala more on and more sa inyo pong pangalan, sa inyo po, Diyos. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Binabalik ko po lahat ng kapuri pasasalamat sa matamis ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tawagin natin si Brother Julius para sa ating closing hymn. And siya na po bahala kung sino tawagin niya mag-closing prayer.